Well, basically po, yung nararamdaman po kasi namin mga unang complainants na nag-file noong Disyembre ay ayun nga po, parang sobrang tagal po tayong nanawagan na aksyonan yung complaint no mula sa pag-file noong Disyembre, mula sa Pebrero na talagang nagpatumpik-tumpik yung ating Senado na hindi pa nila ito na-aksyonan. And then nitong nagmukhang may konting progress dahil nag-convene na bilang impeachment court yung Senado. Tapos biglang may lumabas na ng decision from the Supreme Court na parang wala naman kaming ginawang mali. Parang maayos naman yung pag-file, parang maayos naman yung lahat ng tungkulin namin bilang mga mamamayan, sinundan namin. Tsaka sinundan namin yung nakasulat dun sa Constitution na citizens may initiate an impeachment complaint. Pero dahil sa ginawa ng Supreme Court, parang lalong naging mas mahirap na makakamit ng pananagutan para sa mga matataas na opisyal. So I think bilang mga complainants, we felt na dapat madinig din yung punto de vista namin dito. And yun po, yung giniit namin ay parang yung due process na hinahanap ng marami. Pagdating sa impeachment, sa Senado lang po nagaganap yung due process. No? Senado yung makikinig sa lahat ng ebidensya, doon po siya ipepresenta. At saka Senado din po yung magbibigay na pinal na hatol po. So sa tingin namin, imbis na nga na kontra po sa mga nagsasabi na alang-alang ito sa due process, dapat ang git po namin ay kumbaga ang taong bayan yung nabawian ng due process dahil sa decision nito. And we're hoping na ma-reconsider ng Supreme Court yung kanilang naging pasya. Pero bakit po sa tingin ninyo dangerous ito? Kasi may mga nagsasabi like si Congressman Terry kahapon nakausap namin, sinasabi niya baka mamaya kung wala na tayong ma-impeach na high officials kasi kung mararamdaman mo na may magpa-file sa'yo, uunahan mo na ng filing ng impeachment para sakop na ng 1-year ban. So, but that's very right po, no? So, kasi ang pagkakaintindi ko po, di naman po ako abogado, pero pagkakaintindi ko po sa naging decision ng Supreme Court, imbis na pagkilos ng plenaryo, yung punto kung saan magsisimula yung impeachment proceedings, yun yung legal definition dati sa ilalim ng dating jurisprudence. Dahil sa bagong decision na to, magsisimula siya sa simpleng pag-file lang o simpleng pagtanggap ng Secretary General na hindi nga technically elected member of Congress, pero yung pagtanggap niya ng pag-file, yun na yung pagsimula ng proceedings. At kapag nagawa yun, wala nang ibang makakapag-file. No? So parang ang gusto ba talaga natin ay makikipag-unahan yung mga interesadong mag-file for whatever reason laban sa Vice Presidente. And yun nga po, yung binabanggit nga na pwedeng mag-file ng very weak case para makaiwas sa impeachment. Nakita po natin yun nung panahon ni President Gloria Arroyo. Kaya nagkaroon nga po ng ganitong proceedings na okay, yung Congress meron siyang chance to see kung ano ba sa mga final na impeachment complaints yung talagang may laman. Tapos yun yung sisimulan ng impeachment proceedings po. So yun, very dangerous nga po yung president. Parang butas ng karayom na nga yung kailangang pagdaanan para makakamit ng accountability. Tapos ginawa pa itong lalong makitid. No? So we're concerned by that to the point na ayun, we felt na kahit naakala namin tapos na yung trabaho namin noong Disyembre, we felt that it was important to make these points heard. Kailan po natin inaasahan ang response mula sa Supreme Court? Talagang depende po yan sa Korte Suprema. Pero ang alam ko po ay yung regular na en banc sessions po nila ay tuwing Tuesday po. So we're hoping sana sometime in the middle of next week ay baka magkakaroon ng kung hindi man siguro decision may be too soon kasi nga maraming it appears maraming mga facts of the case na hindi na take note ng Supreme Court dun sa dating decision. So baka matagal-tagal po yung oras na kailangang ilaan para mabigyan ng wastong pagsusuri yung bagong ipepresent dito. Pero yun, hopefully ma-acknowledge man lang na receive or a-actionan yung motion for reconsideration. We're hoping we get some kind of indication of that in the middle of next week po. Okay. Sige, we'll wait for updates tungkol doon sa pag-file na yan. Pero
nakita nyo si Kiko ay nakadilo ngayon. No? We are actually remembering former President Cory Aquino dahil sa kanyang death anniversary. No? Ano bang activities ngayon ang ginawa, Sir Kiko, in relation to this death anniversary? Well, the family wanted just a private commemoration po for today. So we didn't, wala po kaming ginawang public na, any public event. Although, I think, yung isang hat ko po ay executive director po ako ng Ninoy and Cory Aquino Foundation. We're organizing something for a little later in the year to commemorate President Cory's legacy. Parang sinasapinal pa rin siya, so I can't make any formal announcements. But yun po, just from the family, I think we're grateful na parang kilala niyo naman po yung karamihan ng mga kapag-anak ko po ay napaka-private individuals. So we're very grateful that we were given that very intimate time to remember si Lola Cory. And nagpapasalamat din po kami sa lahat mga grupo na nagpaabot ng kanilang well wishes po para kay Lola sa araw nito. Yun po, all of the tributes that came out were very touching. Okay. Okay. Sir Kiko Aquino D, co-convener ng Tindig Pilipinas. Marami pong salamat for joining us. Thank you. Salamat din po.